Dito. Pito! Magasag pa ama. Magasag pa. Matatlo ang sinapay. Yung tenga. Ha? Oh. Safe, pero sa ngayon hindi natin masabi kung matatawag na ba natin yung gas. Ito ang nangyayari dito sa atin. So, merong mga police, police dito, at nandito pa rin mga sa ngayon na ay nag-aabang pa rin tayo ng kalinawan sa kung anong nangyari, kung bakit nagkaroon ng butuhan dito sila. Nasa nadakit na po ba? Ibayin mo kaya? Ayaw magpauli. Kasi dadalhin siya sa dahig eh. Oo. Bari lang kami eh. Nagbari lang po? Oo. Sa loob sa Senado? Oo. Kanina, alas second floor. Iyak nga yun ang reporter eh. Hindi makapagsalita. Pero may tinamaan po, wala naman. Wala naman naman kasi pinapalayo sila eh. Pero naririnig mo talaga yung putukan eh. Ayan, dumating na sila ng media. To secure the senators. I will give a press conference after I know more. Okay? Secretary, nasa loob po ba si Senator Bato? Everyone decide, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay? Sino po ang napaputok ng barel? We don't know. No, let me go. Sabi lang po muna kay Putin. Choose Pure Foods corned beef. That's our standard. 100% pure beef with juicy, beefy goodness. An expertly crafted masterpiece. Yan ang binabalik-balikan ko. Choose Blue. Pure Foods corned beef. The pure standard. Enforcement agency na sa loob ng NBI ba? Kawal. Secretary, your guidance to the chief. To stand down. Everybody stand down. Mga kasamahan, ang sunod-sunod na alingaw-ngaw ng putok ng baril. Hindi pa ko matukoy kung saan po mismo nanggaling yung mga tunog po ng pagputok ng baril at kung sino ang nagpapaputok. Subalit kanina nga po, mga ilang oras po ang nakalipas, ay namataan po ng ilang mga kasamahan natin dyan sa loob ng Senado
ang ilang pong mga armadong miyembro ng Philippine Marines at meron din umanong mga sukbit na mga mahabang armas. Yung ilang pong mga security ng mga ilang miyembro ng Senate Majority. Sa ngayon po ay hindi pa humatukoy kung ano o saan ang mismong lokasyon ni Senator De La Rosa. Subalit siya po ay nakita mga pasado alas 7 ng gabi, masumakay ng elevator at bumaba mula po sa ikalawang palapag ng Senado. Kasunod po rin ang utos ng Office of the Senate Sergeant at Arms na i-clear yung ikalawang palapag ng Senado dahil umano meron silang aarestuhin. Hindi naman nilinaw din ng Sergeant at Arms na si Mao Aplasca kung sino ang target ng kanilang arrest operation. Ang sa inyo pong magugunita mga kapamilya ay tinangka na rin ng NBI noong pong Lunes na isinigay yung ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nga ay nakadetene sa The Hague, Netherlands. Si Senator De La Rosa ay nagpakita sa Senado ni 6 na buwan na ang nakalipas mula nang siya po ay nagtago matapos nga po na ibunyag ni Ombudsman Boying Remulla na may nakita na siyang kopya na ICC arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa. Lumutang na lamang po si Senator De La Rosa noong Lunes dahil nga nagkabotohan sa Senado para palitan ang liderato ng Senado at iupo si Alan Peter Cayetano bilang kapalit na Senate President kay Senator Tito Soto. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi pa rin po bumibitaw sa kanya pong pananaw na illegal ang inilabas na ICC arrest warrant sa kanya dahil ito daw ay labag sa soberanya ng Pilipinas at kinakailangan na mayroong kaukulang arrest warrant galing po sa isang lokal na korte. So mga kapamilya, samahan niyo po kami sa ating patuloy na special coverage. Makakapiling pa rin po siyempre natin ang ating po mga kapamilya anchor, si Karen Davila. At makakasama rin natin ngayon si Ginoong Alvin El Chico. Talaga naman, no? So, sige, ngayon po ay nakikita po natin sa ating live feed ay dumating na si Interior Secretary John Vic Remulla. Nilinaw niya kanina sa mensahe po na pinadala niya sa ABS-CBN News, hindi po siya pumunta dyan sa Senado upang magsilbi ng warrant of arrest para kay Senator De La Rosa, kundi para lang siguruhin na magiging mapayapa at kalma ang sitwasyon dyan sa Senado. Pero kanina nga po, nung habang nagre-report po ang ating kasamahan si Zian Ambrosio, ay live po na narinig natin yung sunod-sunod na alingaw-ngaw ng putok ng baril. Na hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin matukoy kung sino ang nagpaputok at bakit nga ba merong ganong naging nangyari. Karen, kanina ba kausap mo si Zian yung narinig niyo yung pagputok? Oo. Live yun, di ba? Oo. Naibalik na ba natin si Zian mula kanina, hindi ba? Hindi pa natin na ibabalik si Zian Ambrosio, pero ang sinabi nga ni Zian ay, I think nilinaw na ni Zian na kasama niya ang NBI. Na pumasok na nasa loob na ng building. So ang malinaw po dito para sa ating mga viewers ay talagang sinalakay na ng NBI ang loob ng Senado para arestuhin si Senator Bato de la Rosa dahil walang TRO na inilabas ang Korte Suprema ngayong araw. Ang nilabas ng Korte Suprema ay yung para utos sa Executive Secretary, sa DOJ, sa PNP, sa NBI na magkomento sa loob ng 72 oras tungkol sa kahilingan nga ni Senator De La Rosa na maglabas ng temporary restraining order at preliminary injunction sa arrest warrant ng ICC. Ito, ano pinapakita natin? Ito, live to ay nakapasok na si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito ang second floor ng Senado. Bakit madilim? Oo, kasi pag pinapanat ng ilaw. Nilalabas mo yung mga mamayag dyan. Yan. Pero yung hindi ito, mga earlier recorded. Okay. Pero yung weird, hanggang ngayon, may isang oras na, hindi pa rin natin alam sino ang shooter, sino ang binaril, at bakit nagkabarilan. At nasan si Senator De La Rosa? Kaya, Meron kanina nang nagla-live kayo sa TV Patrol na sinasabi niya ating kasamahan si Veronica, Victoria Tulat, na may narinig silang nagbabarena. sa ilalim yon, sa ground floor yon. No?
Pero ang sinasabi sa ibang ulat, yung kung tunog ng pagbarena na yun, ay nandun daw sa may papunta ng Yes, yes. basement parking. Tama ba? Yes. At doon mismo sa lugar na yon, maaaring narinig din na nagmula yung sunod-sunod na putok. Tama. Hindi natin ngayon masabi kung yung kubang dalawang narinig na yon ay may kaugnayan sa isa't isa yung pagbabarena at yung sunod-sunod na putok ng baril. Kasi hindi natin malaman yung bang binabarena nila, yung bang pintuan para mabuksan, kaya ba nagkaroon ng putok ng baril dahil binaril yung pinto. Yun po ay speculation lang namin. Hindi lang po ito kumpirmado, pero tinitingnan lang nga natin kung may kaugnayan na po yung dalawa. So, ito namin natin, yung putukan, nung nag-report sa amin si Victoria, napagin second floor yun. Yung pagbabarena, nandun pa sila ID, ground floor yun. So, walang kung konektado ang sequence of events na yun, kung konektado sa isa't isa. Kasi sabi nila, talaga may nagbabarena daw doon kada gabi, dahil mo kami inaayos sa side ng GSI. Posibleng walang kaugnayan yung dalawang mga pangyayari dyan. Yan, parang gusto ko rin namin yung kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi po maintindihan kasi pinalilinaw nga ni Karen na ang kausap po niya apparently ay si NBI Chief Matibag. Okay. Nagkaroon ng sigawan, umabot sa... Hindi natin may anong konteksto. Bakit sila nag-away? Ba't sila nagsigawan? At pati si Senator Balikan ko na Cayetano. ating kasama si Job Manahan dahil si Job ay ilan lang sa mga patrol TV patrol reporters natin na kasama ni Victoria Tulad at saka ni RG Cruz. No, si Job muna. Job, nasaan ka nakatayo ngayon? Ay, Tony, dito ako ngayon sa harapan mismo ng pakad ng Senado. Ngayon ay nasa labas ang karamihan ng mga reporters, cameraman at photographers dahil na literal na nakalak, hindi kami makapasok ngayon sa loob mismo ng Senate building. Kanina kasi ang information sa amin ay darating si SILG, so lumabas kami. Pero nung paglabas namin ay nakalak na. Hindi na kami pinapasok, pati ibang mga personnel ngayon ay hindi na rin makapasok ibang mga Senate staff. So walang explanation sa amin kung anong nangyari. Pero ngayon nandito kami sa labas at inasabayan na namin yung mga susunod na mangyayari ng ibang mga reporters na nasa loob ngayon ng Senate building at kanya-kanya rin silang charge dahil palubas na rin yung mga phone sila. Actually wala pa kaming dinner. Actually after ng live sana kakain. Usual naman yung distribution ng food dun sa Senate. Pero ngayon, hindi pa nakakain ng lahat at pagod na pagod ngayon. Yun ang sitwasyon ngayon dito, Tony. Pero kwento ko lang din, kanina, bago yung narinig na tutukan na supposedly magla-live na ako noon, may mga yung mismo acting Senate Sergeant of Arms, nagsuot muna siya ng vest. Tapos, nagkaroon ng formation, dumire-diretso sila doon sa second floor dun sa isang area papunta ng Sumulong Hall. Hanggang dun sa may dead end, narinig na namin yung putukan. So, pagkatapos doon, ilang rounds yun, Tony. Kailangan ko ng mikropono ng ating control. Alright, sige. Sige, Job, ang sinasabi mo, kayo mismo ay nakalak na dyan mismo sa loob ng Senado. Parang nasa labas siya. Nasa labas ng Senado. Oo. Sa labas kami, Tony. Nasa labas, no? Ngayon, yung bang NBI, kanina kasing hapon nung kausap namin yung mga ibang reporter sa Radio Patrol, nag-set up daw ng mga checkpoints sa labas ng Senado para ma-check yung mga sasakyan habang papalabas sila. Ginagawa pa rin ba yun hanggang ngayon? Actually, wala akong visual doon, wala akong information doon, Tony. Dahil nandun kami sa loob kanina. Ngayon kasi lumabas lang kami kasi sinabi sa amin na darating sa SILG. Pero nung paglabas ka namin, ay nilak naman yung mismong Senate building. Nasa lisihan kayo kung baga. Pinalabas kayo, hindi na kayo makapasok. Okay. Alright. Sige. Okay, maraming salamat sa iyo, Job Manahan. So, ang ipinapakita natin live ngayon, ito ang second floor. Ito, live footage ito. Live ito sa second floor ng Senado kung saan kanina nga pinatay ang ilaw. Hanggang ngayon nakapatay, no? So, si DILG Secretary ay nasa loob ngayon ng building. So, ang mga tanong natin ito, sino ang pinuntahan niya? Siya ba ay nasa opisina ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano? Kasi nakita nyo, galit na galit
galit. Okay, so tatawagan ni Alvin El Chico, subukan natin si NBI Director Matibag kahit via phone, no, speaker natin. Ang tanong ngayon, Ay, nakazoom nga siya. okay, alright, nandito na, nakazoom. Go ahead, Alvin.